Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako nga pala si Jericho de los Santos, ang messman ngayon na nagbakasyon dahil finish kontrata na tayo. So yung pag-uusapan talaga natin guys, gaano pa talaga katagal yung proseso para makapagtrabaho ka na sa cargo. Halimbawa, natanggap ka. Ilang months ka ba bago makasampa? Tapos, ilang months ba yung bakasyon mo? So, ayan na guys yung pag-uusapan natin and welcome dito sa aking YouTube channel. And syempre guys, alam ko inaabangan mo ang aking mga videos about sa mga trabaho ng messman. Alam ko lagi kang nakatutok. So guys, yung kontrata na kung natanggap ka sa isang agency ay syempre hindi ka naman po agad-agad makakaalis. Dahil ito po ay by line up. So, katulad ko, kung rush kasi yung hinahanap nila, kapag tumatanggap sila, hindi agad-agad po makakasampa. Meron yan 3 months, 4 months, kaya kumukuha na agad sila. Siyempre, kailangan nila ng backup. Depende kasi ito sa manning agency kung ikaw na ba talaga yung gusto nilang ilagay. Kasi nga, kaya kumukuha na agad sila ng mga messman nila line up. Yung isa kasi, kapag okay na yung requirements niya, ayun yung pinapasampa niya. So, yung wala pang requirements, tinatanggap niya na rin. Tapos, ayun na yung pinapakuha niya muna ng requirements para yung okay na yung requirements, yun na yung makakaalis na agad. Kasi guys, paunahan talaga kung sino mabilis talaga yung requirements, kung okay ba talaga yung requirements ko, kompleto na ba talaga, wala na talagang kulang. So, pwede ka na talaga sa 1 month pa lang makaalis kasi nga kompleto mo na yung requirements mo. So guys, no, ganyan lang talaga guys kabilis makaalis sa messman. Meron din naman talagang meron nang binibigay na due date sa'yo kung kailan alis mo. Kasi nga, yung iba 6 months naghihintay kasi nga wala pang requirements. Kasi nga natanggap ka na tapos wala ka pa talagang requirements. So ikaw, tatagal ka talaga kasi nga hindi mo sinasubmit yung mga requirements mo. Kailangan talaga guys, kapag kompleto ka ng requirements mo, ibigay mo na agad, tapos pwede ka na magtanong. Pero may mga pagkakataon talaga na dahil bago ka, kailangan mo maghintay kasi nga may mga naka-line up sa'yo. Pero kapag one time na nakaalis ka na, sunod-sunod ng alis mo kahit ilang months ka magbakasyon, 1 month, okay na. Doon ka lang talaga mahihirapan sa pag hindi ka pa kompleto kasi hindi ka agad papaalisin kapag hindi kompleto. Kasi diba, pag natanggap na tayo, iisipin natin, kailangan makaalis ako, kailangan makaalis na tayo. Hindi po ganoon kadali. Kailangan po talaga kompleto na yung requirements mo. Kasi yung kapalitan mo dun sa barko is pauwi na next month. So, ikaw naka-line up ka na dahil kompleto na yung requirements mo. Kapag hindi talaga guys, wala ka pa, passport pa lang, BT, may kulang ka pa, maaari kang ma-delay, lalo na lagi kang late sa requirements mo, pa isa-isa yung bigay mo. Hindi agad nila makakasampa kasi nga, uunahin nila yun pakompleto ng pakompleto. Kunyari, 5 kayo, yung isa, nauna yung pang 5, sa inyo, nauna yung requirements niya, tapos ikaw, nauna ka na-apply, natanggap, pero na-delay ka. So, yun talaga guys, no? Parang gano'n lang siya, parang alternate lang talaga siya. Kaya ikaw, kung may, syempre, kailangan talaga ng pera, pang requirements sa mga kuha ng certificate, and C1. So, unahin mo na talaga guys, no? Wag na kayo magpatumpik-tumpik pa, mangutang na kayo na mangutang. Pero huwag kayong magasanda ng bahay nyo. I-sure nyo muna na makakasakay talaga kayo. Tapos, kapag meron naman talaga na ipinapamedical na lang muna nila, medical, free naman yung medical talaga guys. Sa requirements na talaga kayo, mamumuhunan. So, ayun ang topic ko. Subscribe para sa mga next kong topic. Sa mga gusto mag-apply ng messman. Meron din akong every page din ako nag-upload sa mga na mga hirings.
ipopost ko dyan sa FB page ko. And subscribe na kayo dito sa mga topics, sa mga gusto ninyong masubaybayan sa akin. Maraming pong salamat sa panonood nyo. Thank you so much. Bye!